Hi mga ka-traders, magandang yaman po sa inyo lahat. Sa video naman po na ito, ano ba pag-usapan natin? Parang ito na lang po yung aking part 2 video ng pag-comment natin. Yun nga, sa mga content creators or KOLs na number 1, nagpo-promote ng kung anong project ventures, no? Or kaya naman nanghihikayat na makapag-solicit ng investments or nanghihikayat na makapag-buy ng certain financial investment na yon. So kasi nga, hindi porket content creator ka, agad-agad mo nang magagawa yun, no? Kasi we are bound pa rin ng SEC, no? Yan yung natutunan ko, yung nag-take ako ng examination sa SEC mismo, at tayo nga ay ganap ng SEC Certified Capital Market Professional, no? So nag-aral tayo ng business law, corporate law, no? Yung Securities Regulations Code. So kaya naman magbibigay lang tayo ng awareness, no? Information sa mga kababayan nating Pilipino and sa kapwa nating content creators. Okay? So kaya nga again, unang-una muna guys, no? Kasi syempre, content creators tayo at alam nyo na in the crypto side, kaya nga sa totoo lang po, personally, hindi na ako masyado nagbablog ng crypto since nilabas yung tinatawag natin na crypto asset service providers, no, yung CASP rules. So kaya naman makikita natin dito na nagigpit, no, when it comes to even the education side of cryptocurrency, 'di ba? So, ngayon, as content creators, dapat, syempre, mas maingat tayo, no? Lalo na sa mga may malaking following base dyan at sa mga may communities. Ako, actually, wala talaga akong halos na community at inactive pa, no? So, kaya nga, again, number 1, kaya you should be responsible, no? At ano bang pwedeng kaharapin? Number 2 kasi, kailangan, ikaw mismo, halimbawa, no? Kung titignan natin legally and professionally, kung ako ay magbibigay ng signals, no, for example sa mga members or sa mga communities, I mean, do you have really the license, no, the certification, or authorized ka ba na makapag bigay ng signal or makapag what do you call that, no, advice, no, professionally sa mga clients mo, sa mga members mo, no? Kasi you have to be certified, no, and licensed ng SEC. Katulad po ng Certified Investment Solicitor, yung kinuha kong certifications or license sa SEC, no, which is I am today. So kaya naman, kumbaga, kung hindi ka authorized na ganun, parang delikado naman yun, di ba, na nakikinig sa'yo or sumusunod sa'yo yung mga members mo, hindi ka naman pala, yun nga, no, hindi ka naman pala bound sa rulings ng SEC kasi nga hindi ka naman kabilang doon, hindi ka naman lisensyado, no, basically. So kaya kailangan, number 1, yung mismong tao na yun, kailangan mas credible siya. He is what we call as competitive, no, but also certified siya, no, nung government body na yon, para syempre, di ba, makikita niyo yung credibility ng tao. That's number 1. Number 2, hindi lang yung tao but also yung company. Halimbawa, may company ka, no, or may group ka, may certain organization kayo. So kailangan license din yun, no, authorized din yun na mag-operate, di ba, under the SEC Revised Corporation Code. Itong sinasabi natin is yung sa SRC, Securities Regulations Code. Dapat, syempre, hindi ka nang hikayat kasi hindi ka naman lisensyado eh. No? Plus the company itself. So, yun yung mga tinitignan natin to, no? Ito pa, no? Number 3 is, ito po, no? Wala naman tayong pinatutungkulan dito, but for more education purposes, no? Yun na nga. For example, ito talaga, no? Sa mga nagpo-promote po dyan ng mga rug pulls, no? Ibig sabihin, yung mga, parang pinapump, no? Tapos dinadump lang. Parang exit liquidity. Pagkapasok mo, biglang babagsak yung presyo. So, there is a market manipulation there. So, ngayon, bukod po doon is, pwede rin po siya maging grounds for estafa, di ba? Kung sinadya, no? At intentional talaga or fraud na gawin yun, so pwede po yun. Okay? So, pero ang tinitignan natin dito kasi, syempre, saan siya papasok, no? Pero in either way, violations pa rin po yan ng Securities Regulations Code, no? Under market manipulation. Kasi, parang ginawa mong hype and dump, no? Exit liquidity yung mga in-invite mo, parang ganun. So, kaya ako talagang okay ako sa market education, no? Kapag ka in-invite nyo ako sa group nyo or whatsoever, pero
I never did that na I never joined, no, in any or participate, no, in any organization or any project na may kinalaman sa mag-invest kayo dito, no? Kasi nga nag-aral tayo ng batas, no? Nag-aral tayo ng SEC rulings. Nag-aral tayo ng Securities Regulations Code and Revised Corporation Code, pati AMLA, no? Pwede pa palang mapasok diyan kung talagang alam niyo yun, medyo synchronized, no, or organized na yung pag-aayos niyo ng system na ganyan. Parang yun na nga, fraud, scam. So, medyo illegal na yung activities pwedeng pumasok sa AMLA, no? So, kaya again, talagang, well, dapat mas mag-ingat pa tayo, no, bilang content creators. Yun nga, muntik na din tayo mga daling yan, market educator lang naman. So, dapat hindi ganon, guys, no? You should be transparent to your, well, team members or communities, no? Community members mo kung meron ka. So, kaya ako, again, no, I never participated sa mga ganyan. Kasi nga, again, mas nag-iingat na tayo ngayon, lalo na't may mga humihigpit ng rulings, may mga nasa sanctions. So, dapat nyong malaman yan. Okay? So, kaya again, yun yung violations, no? For example, nag-promote ka, hindi ka na, ang dami, hindi ka lisensyado, yung company mo, no, or organization nyo. Tapos, it's a type of market manipulation pa kung talagang totoo yung mga rug pull na mga projects, no? Tapos nag-invite ka. Tapos yun nga, nang hikayat ka na kahit hindi ka kumuha ng pera sa tao, pero nang hikayat ka na mag-invest doon sa project na yun, it's still part, no, of Securities Regulations Code, no? Or Investment Company Act kung lisensyado yung company mo at ikaw, so violations pa rin po yun. Okay? So yun yung mga natutunan ko, no, sa aking pag-aaral as a finance major, as a junior analyst, and syempre SEC certified capital market professional, no. So yun nga lang, medyo nakakalungkot, no. Ito na lang yung mga message natin, especially sa mga nangyayari ngayon. Alam ko syempre yun nga, maraming nalugi, maraming mga na-scam. So, ako personally, wala akong masamang tinapay kahit kanino. Yun nga lang, syempre, kailangan mas mag-ingat pa tayo, no? So, ako personally, yun nga, yung tulad na sabi ko last time, yung, yan, no? Naging, inaimbitahan tayo as market educator. So, pero I never participated in promotions, kung kahit kaninong project, no, hindi natin ginawa yun. Kasi nga bakit? Nag-aral tayo ng batas. Alam natin yung batas. At dapat yung mga content creators, ganun din po, no? Maging aware kayo, maging knowledgeable kayo sa mga ginagawa po ninyo. Especially yun nga, kung may mga malalaki kayong community members, team members, kailangan mas maging responsible kayo saan? Sa pag-manage ng group, and syempre saan? Sa pagbigay ng information, okay? Kasi nga parang ganyan signals, no? Kaya ako actually nagtuturo din ako, for example, na imbitahan tayo, no? Or may mga nag-request ng mga clients sa atin, one-on-one, but then talagang tuturuan mo, hindi yung parang turong lang, tapos bigyan mo ng signals, hindi siya matututong mag-trade noon, no? Lalo na, yun nga, yung mga meme coins, no? Yung mga nararag pool. Tama yung nasabi nung isang content creator, no? Kahit yung mga members, no, kahit aralin pa nila yan o hindi, it's still risky, no? Kasi the type of risk is that market risk, no? Ganun talaga, syempre. With a low market cap na mga cryptocurrencies or any other form of financial investment na talagang bago pa lang, na talagang di ba? Bago pa lang or hinahype. O yun nga, parang hype and dump nga ang kakalabasan niyan, 'di ba? So kaya again, at least nasabi natin yung mga possible, well, sanctions, no, or rulings na pasok sa SEC rulings, rules and regulations, no, yung mga ginagawa ng mga content creators na yan. And ako personally, no, yun nga, muntik na tayong doon, pero market educator yun, no. Sa ngayon, totally, no. Wala na akong group ngayon na affiliated ako or whatsoever, no. I never joined or participated in any program, project, no, nang kung ano man panghikayat yan. No, lumang tugtugin na yan, no. Dapat itigil na yan. Dapat ang suportahan natin is market education, no, financial education and investment literacy sa mga kababayan nating Pilipino. Okay, so kaya yun lang, guys, ingat kayo.
at dapat credible yung mga follow nyo ng mga influencers. So, yun lang, and God bless.